Subok na sumusukat sa iyong katatagan. Inulang daw, inulang daw ng tadhana yan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. ABS-CBN News and Current Affairs. Humahanga sa mga kwento ng malasakit ng Pilipino sa isa't isa. Mayroon ngayon! Nagbabala na ang pag-asa laban sa matinding pag-ulan na mararanasan ng mga lugar na dadaanan ni Yolanda. Seryosong peligro po ang kinakaharap ng inyong mga nasasakupan. As 7 ng Nobyembre, sumugod ang news team sa Tacloban City, Leyte para abantayan ang pagtama ng Super Typhoon Yolanda. Kami ay nagkanya-kanya na ng pagtungo sa mga lugar na amin pong napagkasunduan bilang assignment. A 8 ng Nobyembre, nagsimula ang tila pinakamahabang araw sa buhay ng mga taga-Leyte at Samar at pati na rin namin. Alas 5 ng umaga nag-landfall sa Giwan Eastern Samar ang Super Typhoon Yolanda. Yung pong alas 5, madaling araw sa Tacloban City, nagsisimula ng payuhin ng malakas na hangin ang lungsod. Kami ay pumwesto malapit sa Tacloban City Airport kung saan tanaw ang Cabato Bay at ang Philippine Sea. Papunta pa lamang kami sa San Jose, Tacloban. Bago mag-alas 6 ng umaga, hindi na kami makadaan sa dami ng punong nagtumbahan. Bago mag-alas 7 ng umaga, nakapag-report pa ako sa programa ni Kabayan Noli de Castro sa DZMM. Kabayan, hindi ko ma-imagine, hindi ko mahanapan ng eksaktong salita kung paano ko isasalarawan ang bagyo kung gaano kalakas, kabayan. Matatakot ka, kabayan, sa huni nito. Delikado na dahil baka biglang bumigay ang pader nito dahil parang nililindol ang pader nito eh. Nararamdaman mo ang paggalaw ng pader. Ganun kalakas ang hangin. Okay, Ted. So, kaunting ingat ha, kaunting ingat. Balikan muli kami. At ilang minuto pa lamang, lalo pang bumagsik ang bagyo. Pati ang malaking bahay na aming sinilungan, binabayo na ng bagyo. Binabalot na rin ng mabagsik na hangin ang buong paligid. Unti-unti nang pinasok ng tubig ang loob ng bahay. Nagpulasan kami sa iba't ibang parte ng bahay para makapagtago sa paparating na panganib. Kami ng aking executive producer na si Bert at ilang kasambahay nagtago sa loob ng banyo. Kasabay ng malakas na hangin at buhos ng ulan ay ang mga lagpas bahay na alon mula sa dagat. Humampas sa mga lugar sa baybaying dagat ng Leyte gaya ng Tacloban. Kuhang-kuha ng aming kameraman na si Bernard ang pagragasa ng tubig sa bahay na aming tinutuluyan. Siya'y nagkusang mag-stand-upper para makita ang sitwasyon sa labas ng bahay na aming tinuluyan. Mga kapamilya, ito po tayo sa mata ng bagyo. Ang ating kasama, lang po na tayo sa bahay na natin po. Ano ang laman ng isip mo nga sa mga panahon na yon na kaya mo naisipang mag-selfie stand-upper? Para mapaliwanag ko kung nasaan kayo, sakasakali kong namatay o mawala kayo. Mayroon! Ngayon! Ngayon!
ang Super Typhoon Yolanda, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng mundo. Sabi kasi ng driver, may tubig na umaangat. Kumbaga susulungin ko sana ang kalaban ko bali, hangin. Tapos may mga debris. Iniisip ko pag nadangay naman ako ng mga tubig na may debris, baka hindi ko kayanin din. Balik pa rin ako ulit sa loob. Tapos may mga daga na sa akin. Nakikibulan rin pataas. Kaya sabi ko, eto na yung ba't pati daga lumabas na. Iba na yung tama ng mga debris sa pader. Nababagsak din namin, sinisilungan namin. Hindi natin kakayanin to pag lumakas pa lalo. Kasi kami nililipad na eh. Nakikita mo bali yung hangin, may kasamang tubig, kaya puro puti. Ako hindi ko makita ang bahay. Nakakita ko ng tiyempo na nakikita ko yung bahay. Sinushoot ko na naman ulit. Kasi sinesave ko rin yung battery. Tapos nakikita ko rin na nagkalaglagan na rin yung glass na galing sa bahay. Tapos binivisualize ko, sabi ko kung aakyat yan, ang dami nang nahuhulog, malamang sugat-sugat din kayo doon. Tapos may yero, yung bubong umaangat, dandan na parang binabaklas na isa-isa. Hindi ko nga ma-visualize kung saan kayo hahanapin. Nag-iisip kami, nakita ko tong nagbibideo, sabi ko, ano kaya kung mag-sanaper ako dito para mapaliwanag kung nasaan kayo at kung paano ang sitwasyon. Kasali kung may masamang mangyari sa inyo, mamamatay o mawala kayo. Kasi ang isip ko talaga, wala na kayo sa bahay na yun eh. Kasi ang tubig, papunta na talaga ng second floor. Wala na kayo, mga patay na kayo kung saan kayo naanod. Kasi nakikita namin yung mga salamin, basag-basag na sa Tapos yung tubig nasa kanong pinabanda. Bahay na natin ang core na secret na yun, yung bahay niya. Kasi ating usapan yun, sa post ay vice mayor. Hindi pa namin mapagdaan kasi mataas ang tubig. Parang ito na yung katapusan namin eh. Di ba? O katapusan nyo, sir. Kami po ay sumilong sa isang konkretong bahay malapit sa airport ng Tacloban City. Habang aming inobserbahan nga po ang pagdating ng Yolanda. Sa tindi ng bagyo, halos mag-iba ang buong konkretong bahay na ito. Kami po nag-umplis sa isang comfort room. At ito ngayon ang pintuan, kung maririnig po natin, kinakalampas siya ng gusto. Ganun kalakas ang hangin sa labas. At sa katunayan, pati ang dalawang katulong ng bahay na ito ay nakisama sa amin. Dahil nga sa takot din nila na baka mahulugan sila ng anong mga bagay. Kasalukuyan pong binabayo pa rin ang Tacloban City, mahigit na pong 30 minuto ang pagbayo sa lungsod. Binalot ng dilim ang buong bahay. Ang tanging maririnig mo ay ang pagkakambalos ng hangin at ang tubig na rumaragasa. Ang sinasabi nilang storm surge ng bagyo ay mala-tsunami pala ang tubig na dala. Minuto lamang ang lumipas. Agad umakyat ang tubig mula sa dagat at nilamon nito ang buong lungsod, kasama na ang bahay na aming kinalalagyan. Wala na kaming ibang magawa, kundi ang magdasal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kami po'y nagkanya-kanya ng assignment at destinasyon ng lahat ng coverage teams ng ABS-CBN News sa Tacloban City sa paghahanda nga po sa Bagyong Yolanda. At kami po ay napwesto ng aking team dito. Hindi po namin inakala na pati ang aming tahanan, bahay na sinulungan ay mawawasak. Nagsimula po ang aming hindi malilimutang karanasan sa tahanan ng mga Yaukasin sa Tacloban City kanina nung ako po'y nagre-report kay Gabayan Noli de Castro sa DCMA mga alas 6:20 ng umaga. Nandun po ako nakatayo at pinaparinig ko ang ihip ng hangin. Ako po'y muling tumawag kay Gabayan bago mag alas 7 po ng umaga at ako'y nag-report ako sa kanya. Sinasabi ko na, Kabayan, eto na ang bagyo, hindi ko mahanapan ng eksaktong kataga para may paliwanag ko ang lakas ng hangin na humahagupit sa lugar na ito. Pagsapit po ng mga pasado, alas 7, mga alas 7:10 na umaga, bumagsak na po ang bahagi ng bubong ng bahay na ito. Kaya napilitan po kami magtakbuhan. Dito kami tumakbo para mag-take cover. Nagtago sa comfort room na ito. Habang narinig namin ang patuloy na pagbayo ng napakalakas nga ng hangin na hindi ko talaga maipaliwanag ang ugong nito. Sobrang halimaw na ugong ng lakas ng hangin. Sabi, hurricane ang dating ng bagyong ito. Napansin namin na dahan-dahan na ang tubig mismo hindi na nanggagaling sa pinto, kundi nanggagaling na doon sa imbornal at tumataas na ang tubig ngayon ng inodoro. Kaya nalaman namin na hindi na ito pagkaraniwan lamang baha, kundi malamang na meron na nangyayaring storm surge. Paglabas namin, nakita namin na ang tubig dito ay paabot na sa hanggang tuhod. Kami nagmadali at nagtungo dito sa dining area ng bahay. Nakita namin sa bintana na lumulutang na ang ibang mga sasakyan at paabot na po ng halos magbebewang ang tubig sa labas. Halos sa akin ay maglampas tao na ang inabot ng tubig dito kanina. Kaya dali-dali kami sa kitchen area. Nalaman namin na pinagagalingan mo ng tubig ay ang tubig mula sa dagat sa bahaging ito. Basag na po ang salamin, tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Pinulungan namin sila muna makapanik ang dalawang kasambahay dito sa lababong ito dahil tumataas na nga po ang tubig sa kitchen. Aabot na po hanggang dibdib ko ang tubig. Ang inabot ng tubig dito sa kusina. Tuloy-tuloy ang agos ng tubig at itong refrigerator na ang tingin namin ay aming tanging pag-asa. Ngunit ang aming pong pinoproblema nito ay dahil kapag tumaas ang tubig ng hanggang kisame, trap kami at wala kaming pupuntahan, wala kaming choice, kundi lumabas na po dito at makipagsapalaran sa pamamagitan po ng pagkapit sa mga steel trusses ng kanilang service area. Sa mga panahong yun, sa aking pong dalangin, Panginoon, kung ito po ang aking panahon, ito po ang aking oras, if this is my way to go, sana po ma-recover man lang po ng aking pamilya ang aking bangkay. At ngayon po, sa pangyayaring ito, kami di po nagpapasalamat sa Pamilya Yaukasin na kami nakasilong sa kanilang tahanan. Sa gitna po ng halimaw, dilubyo na hatid ng Bagyong Yolanda. Harap ko si Vice Mayor Sambo Yaukasin ng Tacloban City. Sambo, wow! Yeah, we survived, but we're praying really for the people of Tacloban and even for the whole of Eastern Visayas. This is a devastation beyond comprehension. Pwede lang ikwento mo sa amin, 8:15, tumaas na nga yung tubig. Ito ba yun? Yes, ganun kataas. Ito kaninang storm surge. So, if not for the presence of mind, we will probably not survive this. What are you thinking about? I might die, and maybe I won't be here.
Ano ang ibibigay nitong leksyon? Everything really happens for a reason. We thank you, even Ted, no? If not for you to offer to come, I will not be here. It's by faith that you're here, that I am here as well. If not, I don't know where my family would be right now. Pinalasap sa atin yun para mas maintindihan natin yung halaga ng buhay. At kung paano natin matulungan siguro ibang mga mas hindi sumiyata sa atin sa Tacloban, hindi nakasurvive. Ang nangyari to, hindi para subukan lang tayo, no? Hindi lang siguro. Nangyari to para tumulong din tayo sa iba. Bailon ngayon! Bailon ngayon! Delikado na dahil baka biglang bumigay ang pader nito. Paputol-putol na rin po ang report kanina ni Ted. You heard me saying na, kid, we're gonna die. Now this is it. Lord, kung panahon ko na to, kung oras ko na to, Lord, huwag po na sana niyo ako pagdamutan, maghimingi ako ng second chance. Lord, bakit naman? Bakit kami? Pero, hindi lang naman kami. Actually, lahat ng tao na nandun sa Tacloban, nagtatanong, di ba? Bakit kami? Pero, siguro nga pinadala kami doon para yung faith namin, kung gaano kami kakapit kay Lord. Tupati ako sa point na gusto kong magbilin kay Ferdy na, Ferds, ikaw na bahala sa family ko. Nakita ko yung daddy ko nakatayo sa hagdan, parang tinatawag ako. 8 years na siyang patay eh. Walang sinanto ang Super Typhoon Yolanda. Kahit sino, mayaman, mahirap, gobyerno, pribadong sektor, walang kawala sa bagsik nito. Ito na nga yata ang pinakamatinding dagok na hinarap ng ating bansa at maging sa aming mga buhay. Nung panahon yon, what's on your mind? Ano na naiisip mo? Kapag nawala ako, yung mga anak ko, papaano? Sabi ko, Lord, parang awa niyo na po, iligtas niyo po kami dito. Pinipilit kong isipin lahat, pero nandun ako sa point na parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagdadasal yata ako na silently, pero parang narinig ko yung boses ko, nagsasalita na pala ako ng malakas. Halos panghinaan na kami ng loob sa mga oras na iyon. Naramdaman ko, sir, yung sinasabi niyo na ito yung kwento na dapat nating hanapin. Ito yung kailangan nating mapakita sa buong mundo kung anong sinapit ng mga kababayan natin sa Tacloban. At nang kami ay lumabas sa kalsada mula sa bahay na aming tinuluyan, ito na ang tumambad sa amin. Hindi mo mapipigilan na mapaluha. Mama! Ako ni Ikuan ito may nagkapulaga ako. Nagpamilya. Toy! Paging lalaki, Toy! Maaram akong mamasakit, pero wala ito mahingit. Dumating man ang tulong para sa amin,
hindi pa rin kami mapanatag dahil baon-baon namin ang bakas ng delubyong gumimbal sa bayan at ang malaking hamon na naghihintay sa mga nakaligtas sa delubyong hatid ni Yolanda. Nung nakauwi ka na finally, madaling araw ng linggo, ano ang... Alam ba ng misis mo, pauwi ka na? Ahap ko lang yung misis ko. Walang words. Wala akong sinasabi na kayo kulang ako. Luhod ako hanggang pinaupo niya ako sa silya. Wala akong sinasabi sa kanya. Iyak na ako na iyak. Tsaka ako palang sinabi sa kanya na swerte pa ako, buhay pa pala ako. Yun na ata yung pinakamasarap na yakap sa lahat ng... Lagi ko naman nayakap nanay ko, pero yun yung pinakamasarap na yakap na akala ko hindi ko na magagawa. Ang daming realization na pumapasok sa'yo na napakiksi pala ng buhay. Na hindi mo akalain na kanina nandun kami, masaya kami, nag-cover kami. Hindi natin nakalasan na biglang nagiging gano'n eh. Tataas yung tubig, na delubyo pala talaga. Ito na ang Tacloban ngayon. Halos burahin sa mapa ng bagyong Yolanda. Halos durog ang lahat ng mga nakapaligid dito. Bahay man o anumang estruktura. Lahat ng dinaanan ng bagyo, wasak. Bago tumama si Yolanda, nagbabala ang pag-asa sa matinding paninira na kayang gawin ng super typhoon na ito. Hindi naman mabundok yung madadaanan ng bagyo. O kung may bundok man, hindi gaano matataas at hindi siya mababasag. Umabot siya ng 185 kilometers per hour, magsisignal number 4 po tayo. Sa mga nagtatanong kung gaano ba kalakas ang bagyong ito, ayon sa Pag-asa, gumamit lamang sila ng iisang salita. At ang salitang ito ay ang delubyo. Pag-asa Butuan Station. Pinaghandaan naman daw ng gobyerno ang evacuation plan at tinukoy ang mga lugar kung saan malamang magkaroon ng landslide at mga pagbaha. Inatasan ng Pangulo si Secretary Voltaire Gasmit, tagapangulo ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRIMC, na pakilusin na ang lahat ng provincial and municipal disaster risk reduction and management councils para makapaghanda ang mga mamamayan at makaiwas sa panganib. Ito ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo na matamo ang layuning zero casualty. Zero casualty. Zero casualty. Ito po'y classroom ng Fisherman's Village Elementary School, Barangay 88, Tacloban City. Pinakala po ng mga taga rito na ligtas ang lugar na ito bilang isa po sa mga evacuation centers. Pero iba po ang nangyari. Ang aming dinatnan, mga bata at mga matatandang nalunod, namatay. At pagkatapos ng kalamidad, hindi agad naramdaman ang presensya ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Kaya kabi-kabila ang natanggap na batikos ng pamahalaan. Our system says that the local government unit has to take care for the initial response. Unfortunately, for instance, in the case of Tacloban, policemen there assigned are about 290 and only 20 of them were available when the disaster struck. Employees of the city government have been also affected. Sa National Crisis Management Corps Manual na binuo noong nakaraang taon,
Nakadetalye ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan bago pa man mangyari, habang nangyayari at pagkatapos mangyari ng isang krisis o sakuna. Pero bakit parang hindi ramdam ang implementasyon nito sa ngayon? Ang Aquino administration po ang unang-unang administrasyon na tumalima dito, sumunod dito. Sinikap po ng ating pamahalaan na gawin yung mga tamang bagay, do the right things, sa tamang paraan, the right way, the first time, sa unang pagkakataon at sa bawat pagkakataon. Maraming bagyo, kalamidad at gera na ang dinanas ng Pilipinas. Marami na ring mga solusyon na ipinanukala at isinabatas para maiwasan ang pinsalang dulot nito. Ngunit tayo ba'y natuto na sa mga kalamidad at trahedyang tumama sa atin? Ang bawat karanasan ay nagsisilbing tulay para higit pa nating mapahusay kung paano natin matutulungan at mabibigyan ng kalinga ang ating mga mamamayan. Kakayanin natin ang mga hamon na ito at sa tulong ng Panginoon, makakaahon tayo at magiging mas matatag pa. At sa bawat dagok sa ating bansa, lalo lamang tumitibay ang ating pagkakaisa at pagka-Pilipino. At sa mga ganitong panahon at pagkakataon, buong mundo ang ating karamay sa ating sama-samang pagbangon. 125 na? Doon na! Panginoon! Ngayon! Doon! Ngayon! Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa. Dakilang Ama, mahal naming Diyos, kami po'y nananalangin para sa aming mga kababayang sinalanta ng bagyo. Para po sa lahat ng mga batang sa murang edad ay pumanaw, sa lahat po ng mga inanod at natabunan, buksan po ninyo ang langit para sa kanilang mga kaluluwa. Kami po'y nagdarasal para sa inyong gabay at patnubay, para sa lahat ng mga nakaligtas na patuloy pong tulala at naghihirap hanggang ngayon sa kanilang kinalalagyan. Sila po'y bigyan ninyo ng lakas ng loob at tibay ng pangangatawan. Pagkalooban niyo po sila ng tatag ng pananampalataya. Pagpalain po ninyo ang mga taong tumulong at patuloy pong tumutulong para sa pagbangon ng aming mga kababayang nalugmok ng dahil sa kalamidad. Gabayan po ninyo ang mga opisyal at tauhan ng aming pamahalaan sa kanilang pagtupad sa tawag ng tungkulin at lubos na paglilingkod bayan sa panahon ng aming pagdaraho. Dakilang Ama, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Ibigay po ninyo sa amin ang pagkakataon na magkaisa para sama-sama naming maitama ang aming mga pagkakamali sa aming paggamit at ginawang pag-abuso sa ipinagkaloob niyo sa aming biyaya ng kalikasan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon na muling makabangon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. ABS-CBN News and Current Affairs. Humahanga sa mga kwento ng malasakit ng Pilipino